Oh my goodness. Hinahagis. Yun ang hinahagis na. Aray mo. Hello mga stories. Welcome back sa isa na namang Random Reaction Podcast dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Magino at sa video na to, pag-usapan natin itong viral na insidente na may kinalaman sa paninira ng motorsiklo sa area ng Nueva Vizcaya State University, kasama na rin ang post na si Mr. James Deakin na nagbigay ng side naman yung driver. So, umpisa pa lang, lilinawin natin, hindi natin didepensahan dito ang paninira ng ari-arian, Mali ang naninira. Okay? Okay, mali ang manira. Mali ang outrage, mali ang pagkawala ng control. Period. Okay yan? Wala nang debiton. Wala nang extension yan. Pero ang mas malaking tanong kasi dito, mga stories, bakit ba humatong sa ganito? Okay? At bakit parang ang usapan online ay gusto ko ng iba sobrang simple lang, na parang may isang kontrabida lang tapos na, di ba? Well, hindi ganun kasimple, ang usapan dito. Okay? So, ngayon mga stories, babasahin natin, bago natin basahin, panoorin natin itong video na to. Ito galing, may kasi siyang video dito So, panoorin natin. Pero hindi, ito-play yung buo kasi may part na hindi maganda. So, ito yung, ito. Okay? Ito. Dalisan mo. Okay. Dadalisan niya yan. Dadalisan niya yan. Alis ba yan? Ha? Alis ba yan? Motor dito yun. Oh. Okay. Ang dami motor. Ang grabe. Daming motor, men. Ay, nakatapo na yan. Oh my goodness. Hinahagis. Yun ang hinahagis na. Malamang napuno na to. Sa totoo siya. Tudurit lang. Na. Oh my God. Nakakakasuhan niya na. Ayun o. Oh. Aray. Aray mo. Aray mo. Parang gano'n lang. Eh, yung oh my God. Aray, sarap yung mags. Aray ko. Aray mo. Ito yung anak ko. Tinuna. Malamang siguro napuno na kasi siya. Ang dami ba naman ng motor well, mga stories hindi ako anti-motor dito, anti-rider dito. Hindi ako ganun Pero ang sakit noon, men. Tinulak. Ngayon mga stories babasahin natin ito yung post nito. Galing ito yung sa kasama yung sa video na to. Ngayon basahin natin ito punto ni James Deakin. Sabi niya, para maging malinaw, hindi niya kinokondena ang kahit anong anyo na mga RH, di ba? Kapag dumating na raw ang violence, at saka destruction of private property, simula na raw yan ng anarchy at walang, pero sabi tolerate, pero hindi rin dapat tinatolerate ang obstruction ng public roads and highways, pati ang dereliction of duty o kapabayaan ng mga dapat umaksyon. At ayon sa kanya, mga stories, kung kakasuhan at pagmumultahin itong driver na to, lalo na kung aabot sa pagkawala ng lisensya at kabuhayan. Dapat managot din ang mga taong nagpapabaya at
hinayaang umabot sa ganito ng sitwasyon. Pagkatapos, ibinahagi niya yung sulat kung ano itong driver na to, no? Ayon sa rider, no, matagal na raw itong problema. Common road, right of way daw ito na ginagamit ng mga residente at ng state university. Marami na raw beses silang nagreklamo sa barangay, sa LGU, sa guys ng university, at maging sa teachers na araw-araw nakikita ang sitwasyon. Mga pagkakataon daw na nagpadala ng personal para linisin ang area at mag-ticket sa violators para matapos na isa o dalawang araw. Bumabalik din yan daw sa dati. So, ibig sabihin, classic yung Niñas Hugo, no? Sa litang action, pagkatapos balik ulit sa problema. Okay, dagdag pa niya, no? Kulang, parang yan, sa Fusion Alley, di ba? Babalik din yan after, di ba? Ito, dagdag pa niya, kulang daw siguro sa parking space, no? Kahit hindi siya sigurado sa parking policy sa loob ng universities. May no parking signs daw. Pero minsan sinisira, inaalis, o yung nililipat para makapag-park pa rin sa iba. Okay. May mga kwento rin siya sa mga na may kinausap siyang faculty member para sana tumulong sa pag-resolve ng issue. Pero ang sagot daw sa kanya ay hindi niya trabaho yun at hindi niya ang dapat kausapin. Papunta na raw siya sa security guards pero ang ending, wala din daw siyang magawa at sinabi niya lang sa kanya magreklamo na lang sa ibang lugar. Ito dumating ng punto na pasabog niya. Ayon sa driver, paulit-ulit na raw kasi itong nangyayari. Halos araw-araw kailangan niyang alisin o igalaw ang mga nakaharang na motorsiklo para lang makadaan siya. Hindi lang daw isang beses, take note, ng isang araw, paulit-ulit dahil naghahatid sundo siya sa mga anak niya at may mga lakad pa ang pamilya. Noong araw na may appointment sila sa doktor, no, dahil may asthma ang asawa niya, nandun na naman daw ang mga parehong problema. At doon na raw siya tuluyan nawalan ng control. Okay, humingi siya ng tawad, hindi raw siya proud na ginawa niya. At ang concern niya, no, baka raw husgahan siya agad sa publiko at mga opisyal na hindi alam ang buong konteksto. Ngayon, babasahin natin itong yung opisyal na statement ito sa NDSU, no, national sa NDSU. So, ayon sa universidad, no, matindi ang kanilang concern sa incident na nangyari noong July 28. So, okay, medyo 2 days, 3 days ago as of recording, no. So, malapit sa College of Human Ecology Building sa Bayongbong Campus, kung saan sinadyang sirain ang motorsiklo ng mga estudyante ng isang faculty member ng isang individual na dumaan sa university premises. Sinabi rin sa university na maire-report na ito sa police at makikipag-coordinate na sila sa mga otoridad para sa kaukulang aksyon. Malinaw din nilang sinabi na hindi nila tinatolerate ang mga deliberate destruction of property o anumang acts of rage of aggression. Anuman ang dahilan, wala raw inconvenience o disagreement na ma-justify ng paninira sa motorsiklo. Lalo na't ginagamit ito ng mga may-ari para sa pag-aaral at bunga ito ng hirap at sakripisyo ng mga estudyante at pamilya nila. At sinabi na rin ito sa universidad na committed sila sa pagpapanatili ng ligtas, maayos at respectful sa campus environment. Ngayon mga stories, ito yung totoo at diretsang reaction ko dito. Una, first of all, okay, mali talaga ang driver dito. Walang doon, okay? Mali talaga. Mali. Okay? Okay. Walang palusot ang paninira ng motorsiklo. Hindi dahil galit ka, hindi dahil paulit-ulit ang problem, hindi dahil pinabayaan ka ng barangay, LGU, guards, o school, okay? May karapatan ka ng manira ng gamit sa ibang tao. Okay? Hindi acceptable yan. Hindi dapat niromanticize at hindi dapat lagyan ng excuse na tao lang na puno. Okay? Kasi kapag ganyan ang mga standards natin ngayon, delikado ito eh.
Okay? Bawat mainit ang ulo, pwede na lang manira, hindi kasi pwede yon. Okay? Pangalawa, mali rin yung kung doon lang matatapos ang usapan. Okay, dito pumapasok ang punto ni James Dickey, no? Yung at nasa tingin ko, valid yun. Kasi kung totoo na taon na itong problema, many years, okay, taon na itong problema, kung paulit-ulit ang reklamo nito, kung may road right of way na binabarahan, no? Kung may no parking signs na hindi nire-respeto, at kung ang tugon ng mga kinaukulan ay pansamantalang mahina o wala talaga, aba may pananagutan din yan, okay? At ito ang ayaw aminin ng maraming institusyon. Hindi porket ikaw ay hindi aktual na manira dyan sa sa mga property mo, malinis ka na. Okay? So, kapag may paulit-ulit na problema at wala kang maayos ang matagalang solusyon dito, maiinis ka at maiinis ka rin dito. Okay? Kapag paulit-ulit na problema at wala kang maayos na pangmatagalang solusyon dito, parte ka na ng dahilan kung bakit lumalala ang sitwasyon. Okay? So, pangatlo, kung common road right of way nga ito, no? Hindi dapat tratuhin ng parang personal parking extension na kahit sino man to. Okay? Kasi ito ang problema karamihan sa lugar ng Pilipinas Yung daan para sa lahat. Inaangkin ng mga ilan dyan. Yung mga public access dyan. Ginagawang convenience space, di ba? Tapos kapag may nagre-reklamo, parang siya pa yung siya pa yung galit. Siya pa yung parang naiistorbo or something, di ba? Medyo baliktad na baliktad dito, di ba? Kaya minsan talaga mga stories, no, kung napapanood yung mga yung mga vlog ni, let's say si Dada ko, yung kay Gabriel Go, ang dami nagagalit, ganyan, di ba? Kaya minsan sila pa yung galit Tapos, ito na nga yung recently, di ba? Yung nangyari doon sa na teacher, ayun, parang nakatingin ka na ng naggal sa mga coalition ng teachers. Ay nako. Kaya kung totoo may illegal o responsible parking doon, no, dapat consistent ang enforcement. Okay? Hindi yung sisipagin lang ngayon, tapos bukas wala na. Ganyan ang mga mentality ninyo. Yan ay sa ating definition ng Niños Kugod. Di ba? At totoo lang na masters, yung observation ng parang nangyari sa iba't ibang mga issue. Naandar ang action kapag viral, pero kapag wala ka ng camera, wala ka ng camera, balik sa dati. Parang nangyari doon sa computer shop. Ingay, pag sinasaway, siya lang yun, sorry. Ano ba? Ang ingay nako. May mga bata talaga nagdo-Roblox, nang-ingay. Pag sinasaway, sorry po. Pagbalik, ganyan. Totoo lang yung officer, no? Ganyan talaga yung Niños Kugod. Same ganyan, okay? At totoo yung observation parang nangyari sa ibang mga issue, no? Agad ng action kapag viral. Yan, talaga balik sa dati talaga. Pangapat, ito, hindi rin maganda yung linya, hindi ko trabaho yan. Hindi magandang linya yan, ha? Kung araw-araw mo naman makikita ang problema, well, gets ko naman, masters. Hindi lahat ng direct authority, hindi naman porque teacher ka, responsibilidad mo na agad ang traffic management. Pero sa ganitong sitwasyon, ang simpleng concern niya, escalation. At follow through naman lang sana, malaking bagay naman yan Di ba? Ganun din sa sa security. Kapag kung ang sagot wala kaming magagawa, ano ba ang silbi ng presence ninyo sa lugar na yan? Kung mismo obvious obstruction, wala naman kayo practical na response. Di ba? Panglima, ito, pareho may, nasigasaan dito na inosente dito. Well, yung driver, posibleng napuno ito dahil sa matagal na frustration, okay? Pero yung mga may-ari ng motorsiklo, na nakikita nyo doon, lalo na kung estudyante pa yan, sira rin ang direktang sira rin ang mga direktang nawalan, Hindi naman lahat ng owner ganyan dyan ng mastermind ng problema.
Pero possible din yung may ilan dyan na sumusunod lang sa mga, na mga normal, na matagal na pinapayagan sa area niyan. Kaya nga sinasabi ko dito, mga stories, kapag pinabayaan ito sa sistema na maling gawain, lahat talo dito. Okay? Lahat tayo talo dito sa dulo. Yung driver, pumutok yung posible mahirap sa kaso. Yung students, yung faculty, masira ng gamit. Diba? Yung university, nasira ng imahe. Imagine nyo yan, diba? Tapos yung local enforcement, questionado itong trabaho na to. At saka yung publiko, lalong mawawala ng tiwala sa tamang proseso. Imagine nyo yan, di ba, mga stories? At saka pang-reaction ko dito, ang tunay issue dito, hindi lang hindi lang average to. Governance issue ito, enforcement issue ito, accountability issue to. Pasalamat kayo wala si Gabriel doon sa lugar nyo, di ba? At saka madaling sabihin kasuhan yung driver. At kung may batas na nilabag dito, dapat talaga. Pero kung hanggang doon lang, cosmetic solution lang yan. Okay? Kasi ang tanong dito, pagkatapos makasuhan ng driver, maayos ba ang obstruction? Malilinawan ba ang road right of way? Magkakaroon ba ng malinaw na parking policy? Magiging consistent ba ang enforcement? May mananagot ba sa nagpapabaya noon? Kung hindi man yan, isa sa mga yan ay hindi, magkakaroon lang ulit ng panibagong version 2 na parehong gulo sa susunod. Diba? Yan lang yan eh. Ito lang mga source, ito masasabi ko dito. Hindi tama ang ginawa ng plot. Okay? Hindi tama ang ginawa ng driver dito. Dapat niyang panagutan ang paninira. Simple lang yon. Okay? Pero hindi rin tama na i-frame ang buong issue sa parang isang masamang tao lang ng problema. Ang totoo kasi dito, masters, may ecosystem ng kababayaan bago pa umabot na pasabog na yan. Kapag nagreklamo ng tao, paulit-ulit na hindi pinapansin, kapag ang batas selektibo ang implementation, kapag ang obstruction naging normal na lang ito, at kapag ng mga dapat kumikilos ng laging huli, mahina o absent mo yan, huwag na kayong magtaka. Kasi kung may mga taong aabot sa mali ng desperadong aksyon, ganun din, mauulit-ulit. Katulad sinabi ko, ninyas gukon ang mangyayari dito. Hindi ko sinasabing tama yun, ha? Hindi ko sinasabing tama yun. At sinasabi ko dito, this is all the prediction mga to. At ang prediction na problema, dapat maagapan ito. Kaya para sa akin, dalawa lang dapat mangyari kasi dito. Una, legal accountability para sa paninira. At pangalawa, ang institutional accountability para sa kababayan at sa paulit-ulit na failure of enforcement. Kung isa lang ang paparusahan at yung sistema tuloy lang sa dati, wala rin mangyayari at wala rin mapapala rito. Okay? At tama naman yung punto mo. Parang lang yan. Diba? Sabi ko, parang future alley vibes lang ito. Diba? Sa yung action pang viral na tapos pagpaliw na sa ilang araw, babalik na naman sa dating kalakaran. Yan ang problema sa ban-aid solution, di ba? Yan yun eh. Ban-aid solution, hindi sinusolusyonan ng ugat. Yan lang yan eh. Di ba? Kaya kailangan dito, hindi press release lang, hindi statement lang, hindi damage control lang. Ang kailangan dito, malinaw na aksyon, malinaw na pulisya, malinaw na enforcement, at malinaw na pananagutan sa lahat ng panig dito. Yan lang yun. Okay? So, yun mga stories. Anong take nyo rito, no? Ito, tatanungin ko kayo, no? Dapat ba maging, mas mabigat ang parusa ng driver? Dapat may matagal na provocation? Totoo ba maging problema na lumalala dahil sa ninyas pugo ng enforcement? O yung kung paulit-ulit ang obstruction na walang ma-action. Ano na ang tamang legal at hakbang na dapat gawin ng residente? Comment down below at babasahin natin after nito. Okay? So, kung gusto nyo mga commentaries to report real talk at walang paligo-ligot, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. At mga stories be part of the Cast Stories membership lab for as low as 39 pesos a month. Early videos fresh from the rendering video, no?
At saka mga stories, meron pang may 159 a month at saka 399 pesos a month para sa mga exclusive videos doon mga yon. Okay? As always mga stories, thank you and have a good night, stars. Bye!